Hi mga mommies, daddies, at mga guardian. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist at ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay isa sa mga madalas na concern ng mga magulang. So ano nga ba yung dapat gawin kapag ang bata ay nagsusuka? Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang mga posibleng cause, mga dapat bantayan, at kung kailan nga ba dapat dalhin sa ospital ang mga bata kapag nagsusuka sila. Aalamin din natin ang first aid at ano-ano nga ba yung mga OTC o over-the-counter na gamot na pwedeng ibigay kung nakaka-experience ang anak nyo ng pagsusuka. Disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko ay for educational purposes only. Para sa mga bata, mas mainam pa rin na magpakonsulta agad sa pediatrician, lalo na kung hindi bumubuti yung kalagayan nila. Guys, make sure na tapusin nyo yung video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Isa sa mga karaniwang nararanasan ng mga bata ay ang pagsusuka. Sa unang tingin, pwedeng mukhang normal lang sila, lalo na kung minsan lang nangyayari. Pero sa totoo lang, ang pagsusuka sa mga bata ay pwedeng maging senyalis na pala ng mas malalim na kondisyon. Kaya naman napakahalaga na alam ng mga magulang o nagbabantay, mapakapatid man o kasambahay kung ano yung dapat gawin kapag nagsimulang magsuka yung bata. Ang goal natin of course ay magbigay ng sapat na kaalaman at gabay para maprotektahan ang kalusugan ng bawat bata sa oras ng ganitong sitwasyon. So ano nga ba yung mga posibleng dahilan ba't nagsusuka yung mga bata? Kapag ang isang bata ay bigla na lang nagsuka, ang unang maging tanong talaga natin dyan, ano nga ba yung nakain niya, di ba? So ano yung mga possible na causes? So una-una, viral gastroenteritis o stomach flu. Ito yung pinaka-common na dahilan kung bakit nagsusuka yung bata. Pangalawa, food poisoning. Pangatlo, overeating o food intolerance. Pang-apat, maaring merong motion sickness yung bata, lalo na kung nasa biyahe. So, pwede ring pang-lima, yung ubot sipon na may post-nasal drip. Pang-anim, mataas na lagnat o infection. Pang-pito, appendicitis, lalo na kapag may kasamang matinding sakit ng tiyan. So, syempre, kailangan natin bantayan kasi baka mamaya namamagana pala yung appendix ng bata. Ang pagsusuka ay hindi agad-agad nangangahulugan na emergency, pero kailangan natin bantayan ang hydration status ng bata at mga warning signs. So, ano ba yung mga dapat gawin kapag nagsusuka yung bata? Sa mga unang minuto ng pagsusuka, huwag muna agad painumin ng tubig o pakainin yung bata. Bigyan muna siya ng oras para humupa yung tiyan niya. Kapag agad kasi natin na pinilit pa inumin yung maraming tubig, possible na lalo lang ma-irritate yung tiyan ng bata at posibleng magsuka ulit yung bata. So, okay lang naman na subukan natin pa inumin ng kaunting tubig lang. So, kaunti pero madalas gaya ng isang kutsarita ng tubig bawat 5 minuto. Pwede rin gumamit ng oral rehydration solution o Orisol para mapalitan yung nawawalang electrolytes at liquid sa katawan. Napakahalaga kasi ng rehydration lalo na sa mga batang maliliit pa dahil sa mas mabilis silang ma-dehydrate. Kung mapapansin mong tuloy-tuloy ang pagsusuka ng bata, kailangan mong maging alerto sa mga senyales ng dehydration. Kasama dito ang matinding uhaw, tuyong bibig, walang luha kapag umiiyak, nagkakaroon na sila ng sunken eyes o lumulubog na yung mata at hindi umiihi sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Sa ganitong mga situation, hindi sapat ang pangkaraniwang home remedy. Kailangan madala na agad sa doktor ang bata upang ma-assess kung kailangan ng IV fluids o iba pang medical interventions. Tandaan, ang dehydration sa bata ay hindi biro. Sa loob lamang ng ilang oras, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon. Again, iwasan muna yung mga solid food for a few hours. Kapag tumigil na ang pagsusuka, pwede nang mag-introduce ulit ng bland food gaya ng lugaw, saging, tinapay o crackers. Huwag din bigyan ng gatas muna. Lalo na kung suspect na may stomach flu. Minsan ang gatas kasi ay pwedeng magpalala ng sintomas nito. And then pwede natin pahigain sa isang side ang bata habang nagpapahinga para maiwasan ang choking o yung parang nabibilaukan yung bata if ever na magsuka man ulit sila. Minsan ang pagsusuka ng bata ay may kasamang lagnat. Kapag ganito, mas malamang na impeksyon ang dahilan at hindi simpleng pagkalason sa pagkain lang. Kung ang lagnat ay umabot naman ng 38.5 degrees Celsius o mas mataas pa at hindi bumababa even though nagtitake na ng paracetamol yung bata, dapat nang magpakonsulta sa doktor. Gayon din kapag ang pagsusuka ay sinamahan ng pamumutla, matinding panghihina o panlalabo ng paningin, wag nang maghintay pa, dapat na itong ipatingin sa ospital. Maaring maging senyalis na kasi ito ng mas malalang kondisyon gaya ng meningitis,
tonsillitis, appendicitis, o kahit ng head trauma. Lalo na kung may history ng pagkahulog o tama sa ulo yung bata bago ang pagsusuka. Isang mahalagang bagay na dapat ding pagtuunan ng pansin ay ang kulay ng sinusuka ng bata. Kapag ang suka ay kulay dilaw, possible na ito ay bile. So, normal ito kung matagal nang walang laman ang tiyan ng bata, pero kung ito ay may bahid ng dugo, kulay kape o kulay berde, mas kailangan ng agarang atensyon mula sa doktor. Ang dugo sa suka ay maaring senyalis ng sugat sa esophagus o tiyan, samantalang kapag color green naman na suka ay pwedeng galing sa bile o senyalis ng intestinal blockage. Sa ganitong mga sitwasyon, wag nang mag-atubili pa. So, dapat dalhin na agad sa ospital yung bata. Habang inaasikaso ang bata, importante rin na bigyang pansin ang kalinisan sa paligid. Siguraduhin maayos yung ventilation ng kwarto, malinis yung kanyang higaan, at ang mga gamit na ginagamit sa paglilinis ng suka ay agad na hugasan o itapon kung disposable. Gumamit ng dabs kung kailangan maglinis ng suka at palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos alagaan yung bata. Kasi hindi lang naman siya para maprotektahan ang sarili natin, kundi para na rin maiwasan ang pagkalat ng posibleng virus o bakterya sa ibang family members natin. Kapag medyo humupa na yung pagsusuka ng bata, huwag agad-agad bigyan ng solid food. Ang unang dapat gawin ay pagpapakain muli na tinatawag na brat diet. So, yung brat stands for banana, rice, applesauce, at toast. So, pwede nating bigyan ng ganun yung bata. Kumbaga, yung mga dapat ibigay natin sa bata ay hindi ganun ka-solid na pagkain. Ito ay mga pagkain madaling tunawin in short. So, hindi siya masyadong matapang sa tiyan at may kakayahang siyang magpigil ng diarrhea kung meron man. Pero tandaan, hindi dapat ito gamitin bilang long-term na diet. So, once na okay na yung bata, hindi na siya nagsusuka, bumalik na siya sa normal na status niya, ibalik na yung mas masustansyang pagkain upang syempre maiwasan naman yung malnutrition. Iwasan din muna yung mga maalat, matataba at mamantikang pagkain habang nagre-recover yung bata. Syempre, kailangan din natin i-consider yung emosyon ng bata habang nagsusuka siya. So, hindi dapat natin baliwalain yun kasi minsan ang pagsusuka ay may kasamang takot, kaba o stress. So, mahalagang kalmahin natin yung bata. Sabihin na andyan ka lang at hindi siya nag-iisa. Kapag kalmado kasi yung bata, mas madali rin sa kanyang katawan na mag-recover. So, yung simpleng yakap, haplos o pagsabay sa paghinga ay malaking tulong na rin. Lalo na sa mga batang hindi pa marunong magsalita, mahalaga na i-provide mo yung kanilang pangangailangan. Kung tubig ba yung gusto nila, bigyan ng konting tubig. Gusto ba nila ng tahimik sa paligid? Gusto ba nilang makatulog muna? So, kailangan natin ma-provide yon. So, ngayon, kailan nga ba dapat mag-alala at dalhin dapat sa ospital ang bata? So, unang-una na dyan, kapag ang bata ay less than 6 months old at nagsusuka, so dalhin na natin yan sa ospital. Pangalawa, kapag nagkakaroon ng paulit-ulit ng pagsusuka ng more than 12 hours, so dalhin na rin natin sa ospital yon. Pangatlo, if may signs ng dehydration, like ng sinabi natin kanina, tuyong labi, nagkakaroon ng paglubog ng mata or sunken eyes, so walang luha kapag umiiyak, so dry yung diapers o bihirang umihi, so kailangan na natin siyang dalhin sa ospital because ayaw natin na magkaroon ng dehydration yung bata. Pang-apat, may kasamang lagnat na higit sa 38.5 degrees Celsius. Panglima, kapag yung suka ng bata ay may dugo o kulay green o itim sa may suka niya mismo. So, dalhin na rin natin sa ospital yan. Pang-anim, may matinding sakit sa tiyan o naninigas na yung tiyan. Pang-pito, kapag yung bata ay nanghina or parang matamlay. Kung may alinman sa mga ito, huwag nang maghintay. Dalhin na agad sa pinakamalapit na emergency room o pediatric clinic. So, ngayon, ano naman yung mga OTC or yung mga over-the-counter na mga gamot na pwedeng ipainom sa bata? Siyempre, mas maganda pa rin talaga kung merong patnubay ng pediatrician. So, una-una, oral rehydration salt or yung ORS solution. So, mabibili naman to sa mga butika. So, yung mga example na mga brands na mabibili sa butika ay yung Hydrate, yung Pedialyte. So, may mga generic din na counterpart like yung Dehydrosol. Ayan. Yung purpose ng pagpapainom natin ng oral rehydration salt ay pambawi ng electrolytes. Lalo na kapag na-observe mo na marami na talagang liquid yung naiwawala or nailalabas ng bata. Pagdating sa dose o sa dami, so dapat kasi nagbe-base talaga tayo dito sa timbang at edad ng bata. So, meron naman siyang direction doon sa may package insert niya. Or, syempre, mas maganda if nireseta ng doktor, sundin yung pinayo ng doktor. Pangalawa, syempre, zinc supplementation. Lalo na kapag yung pagsusuka ay may kasamang diarrhea. So, yung purpose naman natin dito ay para mas mapabilis yung recovery ng GI lining ng mga bata
or yung gastrointestinal lining ng bata. So pangatlo, antiemetics o yung gamot na ginagamit sa pagsusuka talaga. At ito, nire-reseta talaga to ng doktor. So basically, hindi siya over-the-counter na medication, pero ini-include ko rito para malaman ng mga magulang na hindi basta-basta nagbibigay ng gamot sa pagsusuka kung walang reseta. So if ever naman na nagtatay yung bata, hindi kasi inire-recommend yung pagbibigay ng loperamide o anumang gamot sa pagpapapigil ng diarrhea sa bata kasi delikado siya. Kailangan talaga magpakonsulta sa doktor. So ngayon, paano maiwasan yung dehydration sa bata? So una, i-monitor ang ihi. Dapat regular yung pag-ihi at light yellow yung kulay niya. Kapag dark yellow na kasi, indication na yun na talagang kulang na talaga sa liquid yung bata. So dehydrated na yung bata. So ngayon, yung pwede natin gawin ay bigyan ng fluids kahit paunti-unti, gumamit ng ORS or yung oral rehydration salt instead na juice, soft drinks or sabaw lang. So mas mainam pa rin yung spoon feeding ng ORS kaysa sa biglaang pag-inom, lalo na mga bata yan. So bukod sa physical health, dapat rin natin pag-usapan yung mental load ng mga magulang o tagapag-alaga sa ganitong situation. Ang pag-aalaga ng batang may sakit ay emotionally draining talaga, lalo na kung walang kasamang ibang matanda sa bahay. So dapat yung tandaan natin na ang pagsusuka ng bata ay hindi dapat baliwalain. Pero hindi rin naman dapat katakutan kasi kung meron kang tamang kaalaman kung ano yung dapat mong gawin, so mabilis kang mag-act or mabilis yung action mo at mahinahon ka sa pag-aalaga ng bata, ay sapat na. Siyempre, mahalaga rin ang pagkakaroon ng first aid knowledge ng bawat magulang o tagapag-alaga. So, i-consider ninyong kumuha ng basic life support training o pediatric first aid class upang maging mas handa sa mga ganitong sitwasyon. So, tandaan, mas ligtas ang bawat bata kung ang mga nakapaligid sa kanya ay alam ang dapat gawin. So, siyempre sa mga tagapag-alaga, so may mga YouTube videos naman na nakakatulong din para alam nila yung mga dapat nilang gawin in case na may mga situation na katulad nito. So, hindi lang sa pagsusuka, but in general, kailangan matutunan din nila since sila yung tagapag-alaga ng mga anak ninyo. So, meron silang idea or knowledge kung paano ba dapat yung gagawin nila. So, kung nakatulong sa'yo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. So, pwede mo rin itong i-share sa kapamilya or kaibigan mo. Kailangan nitong malaman. At kung gusto mong masundan pa yung mga ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa baba kung ano yung next topic na gusto mong i-feature natin. So, stay healthy, stay safe, stay informed. Muli ako si Jasper, isang registered pharmacist at nagpapaalala na ugaliing magtanong sa pharmacist o doktor patungkol sa mga gamot para ma-prevent natin yung medication error. So, yun lamang po. Thank you for watching. Bye-bye!